Akala ko kaibigan kita, pero bakit pakiramdam ko ako lang yung totoo sa atin? Minsan, hindi ka sisirain ng kaaway mo, kundi yung taong pinagkakatiwalaan mo pa. Welcome to Silip sa Buhay Pinoy, mga kwentong tahimik pero totoo. Ito ang kwento ni Perla, 21 years old, college student. Tahimik lang, hindi pala reklamo. Yung tipo na kahit nahihirapan na, siya pa rin yung umiintindi. Lumaki si Perla sa isang simpleng pamilya. Hindi expressive, hindi mahilig sa confrontation. Kapag may problema, madalas hindi pinag-uusapan. Hayaan na lang. Sa school, may isang classmate na naging close sa kanya, si Vince. Araw-araw magkausap, magkasama sa projects, magkasama sa lunch. Akala niya, finally may taong nakakaintindi sa kanya. Sa simula, okay lang lahat. Pero unti-unti, may mga bagay na napapansin si Perla. Mga pabor na paulit-ulit. Mga Would you please do this? pero hindi niya pinapansin kasi kaibigan eh. Minsan, hindi mo agad napapansin na ginagamit ka na kasi nagsisimula siya sa maliit. Isang favor, isang ikaw na lang, hanggang sa ikaw na lang talaga. May isang project sila noon. Si Perla ang gumawa ng outline, slides, concepts, practically everything. Hindi siya nagreklamo, sanay siya tumulong. Pero habang papalapit na ang deadline, napansin niya parang wala nang tumutulong sa kanya. At sa araw ng presentation, yung kaibigan niya na si Vince ang nag-present. Parang kanya lahat. He took all the credit. At doon pa lang, may mali na. Kaya kinausap niya si Vince. Hindi para makipag-away, hindi para manisi. Gusto lang niya maintindihan. Vince, the way you present the project, parang, we both know ako yung gumawa ng karamihan doon, di ba? Sumagot si Vince. May konting tawa. Sorry ha, kung na-feel mo yun. Ikaw kasi, ikaw yung magaling eh. Tahimik si Perla. Kasi alam niya, hindi yun apology. Minsan, hindi lahat ng sorry, totoo. Minsan, paraan lang yun para matapos ang usapan at para hindi ka na magsalita ulit. Sinubukan pa niyang mag-explain, pero habang nagsasalita siya, parang lalo siyang nawawala sa usapan. Grabe ka naman mag-react, Pearl. Ang liit na bagay, pinapalaki mo pa. Pareho lang naman tayo napagod ah. Doon siya napaisip. Tama ba siya o siya yung mali? Unti-unti, nagduda na siya sa sarili niya. Hindi na kung anong nangyari, kundi kung valid ba yung naramdaman niya. At doon nagsimula yung pinakadelikado. Akala niya, doon na matatapos. Pero mas may tahimik pa palang nangyayari. Unti-unti, hindi na siya sinasama. Group chats na hindi na siya kasama. Mga plano na nalalaman na lang niya sa iba. At yung project na ginawa niya, ginamit pa rin. Pero wala na siya doon. Ang galing ng ginawa niyo ah. Team effort namin yon. Team effort. Pero alam niya, hindi.
Minsan, hindi ka nila inaaway, ini-erase ka na lang nila. Doon niya na-feel. Hindi lang siya nasaktan, naubos siya. Hindi dahil sa isang malaking pangyayari, kundi dahil sa paulit-ulit na maliliit na bagay na hindi niya pinansin noon. Hanggang sa isang araw, napagod na lang siya. Hindi siya galit, hindi rin siya lumaban, kundi umalis na lang si Perla. Tahimik. Pag-uwi niya sa bahay, tahimik lang din, pareho pa rin. Walang nagtanong kung okay lang siya. Pero sanay na siya doon. At sa loob-loob niya, magulo, paulit-ulit niyang iniisip, bakit ako? And when Perla left wholeheartedly from the friendship, she really felt na okay na siya. Pero may mga bagay na bumabalik. Isang message, isang alaala, at mararamdaman niya ulit. Doon niya na-realize, hindi lahat ng nanakit, aksidente. Minsan, choice yun. Vince chose to hurt her. Unti-unti, she learned how to process that reality. Hindi na siya nag-explain ng paulit-ulit. Hindi na siya naghabol. Hindi madali, pero pinili niyang bumitaw. Hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil meron sa sarili niya. Sa kwento ni Perla, o sa ganitong situation generally, ito lang yung mga napansin ko. Una, okay lang mag-step back kapag hindi na healthy. Hindi lahat ng relasyon kailangan ipaglaban. Pangalawa, listen to your discomfort. Minsan, alam na ng katawan mo bago pa ng isip mo. Pangatlo, hindi lahat ng apology sincere at okay lang kung hindi mo tanggapin. Pang-apat, hindi mo responsibility ayusin ang behavior ng ibang tao, kahit gaano ka pa kabait. At panghuli, walking away is not weakness. Minsan, yun ang pinakamatapang na gawin. Sa kwento ni Perla, ramdam mo kung gaano ka-subtle pero kabigat ang impact ng toxic friendships. Hindi siya yung obvious na away o betrayal agad, kundi yung paunti-unting pag-take advantage hanggang sa maubos ka na lang. Sa tingin ko, ito yung mas delikado kasi hindi mo agad napapansin. You keep giving, keep understanding, hanggang sa ikaw na mismo ang nagdududa kung valid ba yung nararamdaman mo. Personally, parang malaking factor din yung upbringing natin bilang Pilipino. We're taught to be patient, to be kind, to avoid conflict. Kaya minsan, kahit mali na yung treatment sa atin, pinapalampas pa rin natin. Hindi dahil mahina tayo, but because we were raised to endure. Pero may limit din pala yun. What stood out to me is how Perla didn't become bitter. She stepped back, quietly, and chose herself. Hindi dramatic, hindi loud, but intentional. And I think that's something worth reflecting on. Hindi lahat ng laban kailangan ipaglaban hanggang dulo. Minsan, the most mature decision is knowing when to stop, when to walk away, and when to protect your peace, even if it means losing the people you once cared about. Kung may naranasan kayong ganitong situation, sana naramdaman ninyo na hindi kayo nag-iisa at sana may nakuha kayong kahit konting insights sa videong ito. Please comment kung may ganito kayong experience. Maraming salamat sa pakikinig at please huwag kalimutang mag-subscribe. Hanggang sa susunod ulit.